Bigyan ko kayo ng mga update tungkol kay Zuleika Lopez, mga kababayan. Yusek Zuleika Lopez, na ang sabi ni Inday po, may masamang panaginip. Tapos ngayon, bumisita sa Veterans Memorial Hospital si Amy Marcos. Yung NBI, mga kababayan, nagsagawa na rin ng investigation sa naging video statement, yung pagbabanta ni Inday Sara sa ating Pangulong Bongbong, First Lady Lisa Marcos at Martin Romualdez. Nagpalabas na rin ng statement, mga kababayan, yung House Sergeant at Arms, House Secretary General pala, sa mga naging akusasyon sa kanila ni Inday, including yung confiscation ng cellphone at pag-disallow, hindi pagpayag sa pagpasok ng abogado. Pati, mga kababayan, si Presidential Legal Counsel, former Senate President Juan Ponce Enrile, nagpalabas na rin po ng statement. But before that, mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin yung ating kwento. So sabi dito sa balita, mga kababayan ng ABS-CBN, si Inday umalis muna daw po para asikasuin yung kanyang mga anak. Pero iniwan po si Senator Bongo. Ngayon, nagbigay ng update si Inday sa kalagayan po ni Zuleika Lopez. Ito yung sabi rito. Vice President Sara Duterte gives updates on the condition of her Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez. Sabi niya, alis muna daw siya for the meantime to see her children with Senator Bongo, replacing her as a companion at the hospital. Ayan, sabi dyan, Yusek Lopez Bulletin. She woke up several times in the night. Had 3 dreams of someone smothering her with a pillow. Kumain ng fruit para makainom gamot. She allowed me to go see my children so as long as Senator Bongo will replace me. In that, I come back in the evening. She demanded lawyers stay outside the room 24 hours a day. Gusto niya daily lawyer meeting. Nanaginip ba daw, mga kababayan, si Atty. Zuleika Lopez, sabi ni Inday, ng 3 beses. That someone is smothering her with a pillow. Ang ibig sabihin, someone, may tao, mga kababayan, sa kanyang panaginip na bigla siyang sinuffocate sa pamamagitan po ng paglagay ng unan sa kanyang mukha. Masama ngang panaginip, mga kababayan. Kaya napariat dito ang isang Marcos loyalist na si Melchor Vergara. Sabi ni Melchor Vergara, wala bang family o kamag-anak si Lopez para samahan siya sa ospital at kailangang members ng Davao Mafia ang nakaantabay? Oh wait, kailangan nga pala masiguro na hindi kakanta si Zuleika.
May punto mga kababayan. Although ang reaction at katanungan ni Melchor Vergara may pagka-sarkasam, pero may laman mga kababayan, may punto. Lalo't mismo sinasabi ni Inday at saka sinasabi ni Sulaika na may gustong manakit sa kanya. At ngayon, sa medical update, hindi medical update, sa USEC bulletin na pinalabas ni Inday na naginip itong si Sulaika Lopez ng 3 beses, masamang panaginip na someone, gusto siyang patayin sa pamamagitan ng pag-suffocate sa kanya ng unan. Kaya itong statement ni observation ni Melchor Vergara, parang valido po. Yan oh wait, kailangan nga pala masiguro na hindi kakanta si Sulaika. So pag inanalyze mo kung sino yung possible na mag-threaten sa kanya, syempre kung sino yung pwede na ilaglag mga kababayan ni Sulaika. Alam na ninyo kung sino yung pwedeng ilaglag ni Sulaika. Kasi kahit ako, I'm wondering, sino ba yung may motibo? Mga kababayan, mapapaisip ka talaga. Sino ba ang may motibo na patahimikin mga kababayan si Sulaika? Di ba po? Alangan man yung Congress na si Sulaika nga po, pinakontempt at dinitain para masiguro hindi siya makakatakas at siya po ay magsasabi ng totoo. Sa congressional investigation, may kinalaman po sa paggastos ng milyon-milyon na confidential funds po ni Inday. So, connecting the dots, if you analyze, magtataka ka kung bakit bantay sarado ni Inday itong si Sulaika Lopez. At nang umalis siya, ang pumalit mga kababayan si Bongo. She allowed me to see my children as long as Senator Bongo will replace me in that I come back in the evening. She demanded lawyers to stay outside the room 24 hours a day. Gusto niya daily lawyer meeting. Parang ang script po ng bulletin, may mali siya mga kababayan. Ano sa tingin niyo po? Sino kaya ang kinatatakutan ni Sulaika Lopez? And for your information mga kababayan, si Sulaika pala nag-resign na daw as Chief of Staff ni Inday. Ayan po mga kababayan, BP Duterte says aide Sulaika Lopez resignation yet to be finalized. Sa post ng X mga kababayan, ng ABS-CBN sa X, OBP Chief of Staff Attorney Sulaika Lopez expressed her intention to resign from her position. According to Vice President Sara Duterte, Lopez was deeply traumatized by the recent events surrounding her transfer to the Women's Correctional. Sabi niya, I want to resign. I want to resign from the office of the Vice President. And I told her, okay. Sabi po ni Inday in an interview po outside the Veterans Memorial Medical Center. And then, sinabi ko, at this point niya, that is truly impossible. Nang tanungin siya about the details ng kanyang resignation, sabi ni Inday, wala naman siyang sinabi pa, kahapon lang naman, yun na-discuss at sinabi niya na gusto niya, tapusin na niya yung part niya sa hearings niya. Ma-discharge siya doon sa hearings. Lahat ng tanong sa kanya, tanungin na. So yan mga kababayan, ang mga kakaibang kwento. Mapapaisip ka talaga sa mga lumalabas na kwento. So tama, yung mga tanong ni Melchor Vergara, that is a valid question. Bakit si Bongo? Bakit hindi mga kamag-anak? Wala bang kamag-anak si Sulaika Lopez para siyang magbantay sa kanya sa ospital? Bakit bantay sarado si Sulaika Lopez, ni Inday at ng mga taga-Davao? Anong meron mga kababayan? Ngayon, si Enrile po, nagpalabas na ng statement. Ayan po. Sabi ni Presidential Legal Counsel, former Senate President Juan Ponce Enrile, so much spinning anya. So much fear-mongering. For what? For power? For killing? For personal interest and glorification? For revenge and retribution? For just violent adventurism? What is really behind all this noise, Anya? Patriotism? Power? Power hunger? Or just a plain self-interest? Yan mga kababayan ang kanyang malalalim na tanong. I warn
and implore the people anya not to allow themselves to be led and herded like sheep to the precipice by alarmist adventurers who are pretending to be patriots with dubious agenda. Turning back would be too risky and arduous. Think and ponder very carefully anya before you jump into the abyss. Pag-isipan niya kayo ng mabuti before kayo na tumalon sa balon. Their premise anya does not support their predicate. Yan ang malalim na pahayag at warning, mga kababayan, ni Juan Ponce Enrile. Ngayon, si Amy Marcos bumisita. Ito. Senator Amy Marcos visited Undersecretary Zuleika Lopez at the Veterans Memorial Medical Center ngayong hapon. Lola ng helicopter, lumanding po siya, mga kababayan, sa BMMC. Ayan po. Sakay ng chopper, nagtungo si Senator Amy Marcos sa Veterans Memorial Medical Center. Kaya napariak na naman po si Melchor Vergara, isang Marcos loyalist. Sabi niya dyan, I won't be surprised if she is part of any plot to topple the government, maybe even in a plan to eliminate the president. Yan matindi, mga kababayan. Walang reaction si Amy Marcos sa statement ni Inday Sara nung gustong ipakalkal ipahukay yung tatay niya. Pati yung gustong tanggalin yung ini-imagine Inday na tanggalan ng ulo yung kanyang kapatid. Pati ngayon, mga kababayan, na ang sabi ni Inday, may kinontrata na siya na assassin para ipapatay si PBBM, Lisa Marcos at si Martin Romualdez. Nandun pa siya sa pagbisita kay Yusek Zuleika Lopez. Nandun pa rin siya sa panig ni Inday. Yan po yung paglanding ng helicopter. Ayan si Amy Marcos, mga kababayan. Ayan po. Sabi dyan, Senator Ronald De La Rosa, who is also assisting in looking after Lopez at the BMMC, greeted Senator Amy Marcos upon her arrival. O ngayon, ito yung statement ng Congress, mga kababayan, Secretary General. Una, on alleged refusal to allow lawyers entry. Sabi po ng Secretary General ng Congress, si Reginald Velasco, wala niya kaming records of any lawyer being denied entry to meet with Attorney Zuleika Lopez during the service of the transfer order at 11:27 p.m. Before any lawyer arrived at the House premises anya, Vice President Sara Duterte entered Attorney Lopez detention room at 11:40 p.m. and introduced herself as her legal counsel. The Vice President and Attorney Lopez refused entry to House security personnel serving the transfer order, prompting the latter to read the order from outside the room. At 12:25 a.m., Attorney Lopez other lawyer, Attorney Lito Go, was granted access to the detention center. Madaling sabi, gawa-gawa lang ni Inday yung kwento. The Vice President and Attorney Go were with Attorney Lopez anya the whole time to provide her legal assistance. However, instead of complying with the transfer order, Attorney Lopez, with the Vice President by her side, conducted a press conference via Zoom at 1 a.m. Yun na nga yung napanood natin na pinagmumura na po at binantaan yung ating Pangulong Bongbong, First Lady, at saka si Martin Romualdez. Nag-Zoom meeting siya with yung mga vloggers niya, mga kababayan. So sabi po ng House Secretary General, the House strictly upholds the legal rights of all detainees. Any delays in communication or action were the result of routine security protocols. Furthermore, during Attorney Lopez's medical emergency, House personnel promptly facilitated the entry of healthcare professionals and ensured her safety and well-being. Hindi pinapasok para madala, mga kababayan, sa ospital. Ito pong si Attorney Lopez na napag-alaman, normal man lang, sabi ng mga doktor. Wala mang problema
Normal yung kondisyon. Nagdrama lang po. Pang-famas. Nakita ninyo yung video, mga kababayan, na tinawag pa ni Inday, nakiusap kay General Torre, payagan yung media na makuha makuha na ng kamera si Zulaika Lopez. Nang nandyan na yung kamera, biglang yumakap si Atty. Lopez kay Inday at nag-iiyak. Ganon katindi po. Ngayon, sa confiscation, aligasyon na kinonfiscate yung mga telepono, cellphones. The claim that detainees' phones were confiscated is false. As part of the established security protocols, detainees and their companions are subject to specific time limits for phone usage. Atty. Lopez and her companion voluntarily surrendered the phones after being politely informed by duty officers that their allotted time ended. These protocols are uniformly enforced to maintain order and security within the facility and apply to all detainees without exemption. Ngayon, sa issue naman po ng response to medical emergency, at 2:29 a.m. on November 23, kahapon, Atty. Lopez exhibited symptoms of medical emergency including vomiting and signs of panic attack. By 2:35 a.m., her doctor, Dr. Tiamson, was granted access to evaluate her condition. By 3 a.m., an ambulance from the Quezon City Police District arrived, and by 3:08 a.m., Atty. Lopez was enrolled to the Veterans Memorial Medical Center. Claims of a delayed response are unfounded. This timeline demonstrates the swift and coordinated actions of the House personnel after receiving a clean bill of health at BMMC. Atty. Lopez was later transported to St. Luke's Medical Center by the Office of the Vice President staff for further evaluation. She was declared stable and subsequently returned to BMMC accompanied by House representatives to ensure her safety. Gawa-gawang kwento man lang po. Gusto lang siraan yung ating administrasyon para gatungan ang revolusyon, people power po. Napakalinaw yung drama po. Gusto ninyo i-replay ko uli yung drama ni Inday at drama ni Zulaika Lopez na pag-iyak. Ito, lights, camera, action. Panoorin ninyo at pakinggan yung sinasabi ni Inday. Nakikiusap siya kay General Torre na kung pwede paintulutan na kuna ng kamera si Atty. Zulaika Lopez, pakinggan ninyong maigi. So, palapitin ang mga media? Apo. Sige, lapit na. Go na. Go. Okay, double time. Ding, i-release mo ang media. Release. Go na, sabi ni General. Lapit na. Si General na nagsabi. Hindi, huwag na yung kahit si General na nagsabi. Ayaw ng hospital. Hindi, Ayaw ng hospital. hanggang dyan lang naman yung camera eh. Ayaw ng hospital. Hanggang dyan lang sa inyo. Huwag nyo lang i-block yung side ng camera. Alis na lang dito ang mga one para makita Hanggang dyan lang, na. para makita ng camera. Tingnan mo. I-clear natin ito yung para makita ng camera. Di ba malinaw na drama? Scripted po. Nang makuha na ng camera, bigla na lang niyakap ni Atty. Zulaika Lopez si Inday. Tapos nag-iiyak. Lahat drama po, scripted po. Para gatungan yung gulo. Umalsa yung ating mga mamamayang Filipino. Nagpapaawa sila. Ang gusto nilang ipakita, paniwalaan ng ating mga mamamayang Filipino, pinipersecute sila ng ating gobyerno, ni Martin Romualdez, ni Lisa Marcos at ni President Bongbong Marcos na busy-busy po sa pagtatrabaho. You see,
O ngayon, other than yung PNP na nagsasagawa ng investigasyon sa assassination plot ni Inday, yung banta na patayin yung ating Pangulo si Lisa Marcos at si Martin Romualdez, pati yung NBI nakialam na rin po. Ito yung report ng ABS-CBN, sabi diyan, NBI Director Jaime Santiago says the video where VP Sara Duterte claims to have contracted the assassination of President Ferdinand Marcos Jr. if she is killed is authentic. So, inexamine na nila. The NBI cybercrime investigators have found the video clip to be authentic. Hindi po ito deepfake or AI generated, he said in a statement. Santiago says DOJ directed the NBI to determine the veracity of the video in response to the call from the Executive Secretary and in coordination with the Presidential Security Command. So malamang patong-patong na asunto ang kaharapin mga kababayan ni Inday. Sinira ni Inday yung kanyang buhay. Siya man lang po, kung patong-patong na kaso at ma-impeach, matanggal siya as Vice Presidente, yan po dahil sa gawain niya. At hiniya din niya yung kanyang sarili sa buong mundo kasi pinagfiestahan po ng mga international wires, international news organizations, itong pagwawala po ni Inday. Ayan po, CNN World, Philippine Vice President says she would have Marcos assassinated if she is killed. Ayan, Reuters, Philippine boss security after VP's assassination threat against President. Yan, Bloomberg, assassination threat from Duterte heightens feud with Marcos. The Straits Times, Philippine VP says she would have Marcos assassinated if she were killed. Yan pa, Agents France Press, Philippine BP made active threat on Marcos' life. Palas. So sino pa po ang magtitiwala dyan kay Inday? Halimbawa, tumakbo mga kababayan na presidente. Halimbawa pa manalo. Sinong makikitungo mga kababayan na world leaders sa tulad ng ipinakita ni Inday na mental condition mga kababayan? Sinong world leaders ang makikipag-usap kay Inday? So ang sumira mga kababayan ng political ambition ni Inday sa pagkapangulo, siya man lang po. So unless magparehab po si Inday, malabo na makabalik pa yung pagtingin sa kanya ng ating mga mamamayang Filipino at ng buong mundo. Yan dahil lahat mga kababayan sa kanyang sariling kagagawan, walang kinalaman sa kanyang mga actions mga kababayan. Ang speaker, si First Lady at ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama po? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.